Hello, this is Rosal again, your evangelist. People all over the world don't seem to care about the seventh plagues coming. Rosal Rabi. I think few will be saved either. Katulad ng panahong si Noel, mga taong busy-busy sa mga gawain ng mga tao, hindi sila naniniwala kay Noel na pabalita ng babaha ng malaking baha. At sa palagay ko ay kakaunti rin ang maliligtas. Just like Noah's time, people are busy with people's activities. They did not believe Noah's tidings of the flood, of the great flood. And I think few will be saved either. His order is, don't stop giving the good news. Anong magagawa naming mga manggagawa ng Panginoong Diyos? Ang utos niya, trabaho lang ng trabaho. Magbigay lang na magbigay ng pabalita. Huwag maghihinto hanggang sa dumating ang ating Panginoong Hesukristo at mga anghel niya. What can we do as workers of the Lord God? His order is just work. Work, give news, don't stop until our Lord Jesus Christ and His angels come. Read my album 702. Ang mga album na naisulat ko ay mayroong 702. Basahin mo yan, hindi mo pa nababasa ang kalahati ng mga album ko. Nailigtas ka na ng Espiritu Santo dahil iyon ang kanyang gawain upang dalhin tayo sa katotohanan. The albums I've written have 702. Read that you haven't read half of my albums yet. The Holy Spirit has saved you because that is His work, to bring us to the truth. Sounds smart, doesn't it? May mga tao na ito ang paniniwala. Matagal pa naman ang pagdating ng Panginoong Hesukristo. Ay, sige lang, pwede pang gumawa ng kasalanan. Pag malapit na talaga, siyang dumating, madali na din magsisi tayo at patatawarin tayo, di iligtas pa rin tayo. Parang matalino, di ba? Tingnan natin kung matalino nga talaga. There are people who believe this. The coming of the Lord Jesus Christ is still a long time away, so we can still commit sins. When He is really close, we will repent easily and we will be forgiven even if we are not saved. Sounds smart, doesn't it? Let's see if it's really smart. Let's not forget the greed that is Judas. Huwag natin kalilimutan ang kasaysayan ni Judas, 3 taon na kasama ng ating Panginoong Jesus. Pero hindi nagbago ang ugali niyan. Gahaman kasi po, iniwanan na siya ng Espiritu Santo. Kaya hindi na niya naramdaman ang pakikipag-usap sa kanya ng Panginoong Hesukristo ng mata sa mata. Yan din po ang mga ibang tao, walang nagpapaalala sa mga ginagawa nilang mga gawain na masasama. Let's not forget the history of Judas, who was with our Lord Jesus for 3 years. But his greedy behavior did not change because the Holy Spirit left him. So he no longer feels the Lord Jesus Christ talking to him eye to eye. So are other people, there is no reminder of his evil deeds. Huwag niyong gagayahin si Judas Lagahaman. Ang karanasan ko po dito sa mga nag-aayos na computer ay hindi mga tapat. Lalo kung alam na walang kang kaalam-alam sa computer ay sasamantalahin ka para magkapera sa'yo. Yung iba naman, kukunin yung mga album mong ginagawa at wawaga din ng business nila na kinopy lang sa iyo. Kukuha sa iyo ng mga album, tapos magagawa sila ng kanilang blog at channel. Iyan din po ay nakakaman. Number 1, nakasalanan dito ay pagnanakaw. Number 2, pagsisinungaling at gahaman katulad ni Judas. Number 3, ikasampung utos, huwag mong iimbutin ang anuman ng iyong kapwa. At may nakakita sa inyo pong may-ari nitong ministry ko, ang Panginoong Diyos. Pag hindi po kayo ang sumulat, ay hindi po sa inyo ang album na kinuha lang ninyo sa iba.
My experience with computer repair people is that they are not honest, especially if they know that you have no computer knowledge. They will take advantage of you to make money from you. Others will take the albums you make and don't do their business because they just copied yours. They will get your albums and then they will make their blog and channel. He also got karma. Number one, that sin is here is theft. Number two, lying and greedy like Judas. Number three, 10th commandment, do not take anything of your neighbor. And the owner of the ministry of mine, the Lord God, sees something in you. If you didn't write it, the album you just took from someone else is not yours. Maghanda na lang po tayo. Ang ating mundo ay masyado ng magulo. At iyang mga gyerang nagaganap, awayan ng mga tao sa gobyerno, ay kasama po yan sa ikapitong salot, na huling magaganap bago po dumating ang Panginoong Hesukristo. Kaya lahat po tayo ay maghanda ng lahat. Baka po tayo sa paghahangad ng kaunting pera ay hindi mapasama na bibigyang ng walang hanggang buhay. Nasa inyo po ang pamimili. Katulad ni Judas, sa 30 pirasong pilak ay nawala sa kanya ang inaasam-asam ng maraming tao, ang buhay na walang hanggan. Thanks for reading and watching. Please watch, subscribe, likes, and share too from Angel's Message Inc.